ito din yung magandang recipe na pwede nating gawin dito sa ating mga hipon. At ang una nga natin gagawin ay babalatan lang natin itong ating mga hipon at tatanggalin natin yung black string sa likod nito or yung pinakabitukan nito. Then, hiwain lang natin ito ng manitipis at i-stretch natin ito ng dahan-dahan. Ginagawa natin ang prosesong ito para magmukhang mahaba itong ating mga hipon at hindi ito bumaluktot. At dito naman sa ating plato, pagsasamahin lang natin yung ating egg yolk, flour, paminta, at yung ating asin. At haluin lang ito mabuti. Ibubuhos na rin natin dito yung ating gatas o pwede kayong gumamit dito ng tubig. Haluin lamang ito hanggang maging ganito ang texture nito. Kunin yung ating mga hipon at i-coat ito sa ating cornstarch. At pagkatapos nga nito ay i-dip natin ito sa ating ginawang butter. At syempre para maging malutong ito, i-cover natin ito ng ating breadcrumbs. Ganito lang din proseso yung gagawin natin sa iba pa nating mga hipon. Siguraduhin natin na na-coat ito lahat para mapanatili nito yung lutong nito pag naluto na. At pag natapos na nga ito lahat, atin lamang itong lulutuin hanggang ito ay maging golden brown. Huwag din natin itong masyadong lakasan yung apoy para hindi ito masunog agad. At kung ganito na nga ang kulay nito, ay luto na itong ating mga tempura. Pwede na natin itong hanguin. O diba, napakasimple lang nitong lutuin. At sigurado ako magugustuhan din ito ng buong pamilya. Hindi mo na kailangang umorder nito sa labas. Pwede ka nang gumawa nito. Thank you for watching. Bye-bye. God bless everyone. Nasa last part pala ng video yung ating list ng mga ingredients.